Ay naaniyahan ko ang lahat na tumayo, tayo manalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po at muli po kaming sama-samang dudulog sa inyong harapan upang manambahan. Nawa samahan po ninyo kami ngayong gabi at maging biyaya sa amin kaluluwa ang mensaheng aming pag-aaralan. Ihanda po ninyo kami sa pakikinig ng mga mensahe at pag-unawa, maging online upang masunod namin ang inyong nais para sa amin. Patawarin po unawaan ninyo kami, Panginoon, sa aming magkakasala at linisin ninyo kami sa aming karumihan upang kami maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan Panginoon Hesus. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat. Good evening. Ayan, tayo po ay magpapasimula sa ating pag-aawitan. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him, he is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. Exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him, he is exalted, forever exalted, and I will praise his name. He is the Lord, his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Isa pa pong awitin. Pag ang langit ay sadyang maulap at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap, kung ika'y nag-aalinlangan sa kaniyang kapangyarihan, manalangin ka at ika'y pakikinggan. Simulan mong pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailanpaman. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kaniyang inaalagaan, lalo kaniyang pagkaingatan. Simulan mong pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di
ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kaniyang inaalagaan, lalo kaniyang pakaingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanyang lulunasan, lagi kanyang pakaingatan, lagi kanyang pakaingatan. Amen. Tayo po ay magkamustahan sa bawat isa. At sa ating mga nasa online, kaway-kaway po kayo, comment sa ating comment section habang inaawit ang Everybody Ought to Know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Amen. Maaari na po kayo magsiupo. Ayan. Ngayon po tayo po'y dumako sa ating announcements and reminders. Ayan, ating pong midweek service, prayer meeting, every Wednesday po yan, 7 p.m. Meron po tayong face-to-face dito po sa ating church. At meron din po tayong Facebook live streaming. At sa Sunday po, ang ating service ay 9 a.m. Yan po. Meron tayong face-to-face dito po sa ating church auditorium. Meron din po tayong live streaming. Pero po, highly encouraged po na kayo na po ay pumunta, pumarito. Ayan, para po makasama po namin kayo. At ito po yung ating topic sa July 28, sa Sunday po, ang aing nakalulugod sa Diyos. Hebrews 13:16. Adult Sunday School class, every 3 p.m. po sa Begonia Room. At Go Ye Cubao, weekly activities. Yan, meron po silang Bible study every Wednesday and Saturday. Tuloy pa po ba yan nung bumabagyo? Tuloy pa rin po, no? Ayan, tuloy pa rin po kahit bumabagyo. Bible study every Wednesday and Saturday, tract distribution every Saturday, BKBC every Saturday. At ang ating home Bible studies for 5 families po sa San Mateo, Rizal, every Thursday. Yung mga taga San Mateo po, no? Nakita ko sa news kanina, ang taas nung And mag-ingat po kayo dyan. Home Bible study, prayer and fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan, every Friday. At worship service sa Taytay, Rizal every Saturday. Lord's Supper every last Sunday of the month. After po yan nung Adult Sunday School class. At ang ating special missions gift giving every last Sunday of the month. Yun lamang po ang ating mga announcements. At muli po tayo po tumayong lahat. Tayo po ay umawit. Create in me a clean heart. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Magandang gabi sa ating lahat. Gabi na Miyerkules na maulan. Tunay nga po, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, dinidiligan tayo, magpuri sa ating Panginoon. Huwag tayo magsawa, tumawag sa Kanyang pangalan. Tayo'y Kanyang tutugunin ng ating mga pangangailangan. Ang pamagat ng ating teksto ngayong gabi,
Basahin natin ng sabay-sabay. Juan Kapitulo 15, versikulo 12 at 13. Handa, basa. Ito ang aking utos, magmahalang kayo. Hindi na kayong magsiupo. Tunay ba ang ating pagmamahal? Itong malaking question, ano po? Kasi pinagdududahan ang ating pagmamahal. Ayan po ay tanong. Dahil hindi lahat tunay ang pagmamahal. Ang iba, sa pakinabang lamang nagmamahal. Kung kaya, marami ang nasasaktan dahil iniwan o inayawan o pinagtaksilan. Opo, dahil hindi tunay ang pagmamahal. Ang iba, hindi makontrol ang damdamin na gagawang magkasala sa sobrang pagmamahal. Pero, anumang kataksilan ng tao sa pamamagitan ni Kristo, mararanasan natin ang mahalin ng totoo. Mahal tayo ng Diyos. Opo, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Pinatunayan ito ni Kristo sa pamamagitan ng pag-aalay. Ito po ang ating mga puntos. Una, dapat tayong magmahal. Ayon sa ating unang bahagi, ano po? Dapat tayong magmahalan ayon sa ating teksto sa Juan Kapitulo 15, versikulo 12. Ito ang aking utos, magmahalang kayo. Gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ayan po ay utos ni Kristo na magmahalan tayo. Magmahalang kayo, tayo. Mahalin ang mga kapatid. Inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung paanong paraan tayo inibig ni Kristo, ganon din natin gawin. Ganapin ang pag-ibig. 35, kung kayo'y nag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Opo, isang bagong utos ang ibinigay ni Kristo sa kanila na sila ay magmahalan, utos sa kanyang mga alagad. Opo. Kung kaya, ang ating buhay ay hindi dapat uko lamang sa ating sarili. Ito po ay para sa iba din. Dahil dapat tayong magmahal. Dapat tayong tumukoy o magpahalaga din sa kapakanan ng iba. Hindi lamang para sa atin o sa ating kamag-anak, sa ating kapatiran, sa iba din. At hindi lamang sa ating sarili. Opo, hindi maaring makasarili. Hindi tayo liligaya kung tayo lang, mahalin lang natin ang ating sarili, hindi tayo magmahal sa iba. Dapat magmahalan tayo, mahalin natin ang iba. Tandaan ang kahulugan ng pagmamahal. Ang aktibong pagmamahal para sa kapakanan at kabutihan ng ibang tao. Yan po, kapakanan at kabutihan ng ibang tao. Hindi sa sarili lamang. Magmalasakit din sa kapwa. Ito ay aktibo. Hindi lang kung kailang gusto. Palagi kung
pagkakataon. Ito ay aktibo at may ginagawa. At ito ay para sa iba at hindi para sa sarili. Ginagawa ito para sa iba. Tayo ay nagkakasala kung hindi tayo nagmamahal sa iba. Opo. Dahil ito ay utos ni Kristo na magmahalan. Kung hindi natin gagawin, magkakasala tayo. Hindi natin tinutupad ang kanyang utos. Mahirap bang magmahal sa iba? Palagay ko depende ano po. Mahirap ba magmahal sa ibang tao? Magmalasakit din sa kapwa, ano po. At ito ay para sa iba at hindi para sa sarili. Tayo ay nagkakasala kung hindi tayo nagmamahal sa iba. Mahalin. Mahirap bang magmahal sa iba? Ayun, nadubli-dubli na. Kahit mahirap mahalin ang iba, kailangan natin mahalin dahil ayan po ay utos. Kapag hindi ginawa ang utos, magkakasala. Lalo na't kailangan ng iba ang atin pagmamahal. Kaya nga po lamang, inaabuso ng iba ang pagmamahal. Ibang pagmamahal ang ibinibigay. Nagkakaroon ng bunga. Bunga ng pagkakasala. Dapat tayong magmahal lalo na sa kapatiran ng pananampalataya. Hindi lamang sa sariling pamilya, asawa, anak, magulang, kundi sa iglesia. Magmahalan tayo, lalo-lalo na sa ang ating buong iglesia. Ito ang punto ng Juan Kapitulo 13, versikulo 34 at 35. Ano po? Nakausap ni Kristo ang kanyang mga alagad at malalaman ng iba na sila ay mga alagad bilang iisa ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahalan. Nagkakasundo, hindi nag-aaway-away. Iisang pamilya dapat nagmamahalan, nagkakasundo. At ang ating pangalawang bahagi, dapat tayong magmahalan sa paraan nais ni Kristo. Ayon sa ating teksto sa Juan Kapitulo 15, versikulo 12 at 13, sabi dito, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Magmahalan tayo tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Sa 13, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Opo. Ang salitang ito, sa gitna ng pagtuturo ni Kristo sa mga tagasunod niya ng tungkol sa pagmamahal sa isa't isa. Pero gusto niyang maintindihan nila ang kabayaran at kalaliman ng ganitong uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo ng buhay para sa ibang tao. Nahirap ang magsakripisyo ng buhay para sa ibang tao. Pero mayroon na akong nakita niyan. Mayroon na akong alam na nagsakripisyo para sa ibang tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay, maligtas lamang ang kaibigan. Ngunit siya ang binawian ng buhay. Ang pagmamahal ay ang pag-aalay ng buhay para sa iba. Ayon na sa ating teksto,
sa Juan 15:13, ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa iba. Dapat tayong magmahal kung paano tayong minahal ni Kristo, ganon din natin mamahalin ang atin kapwa. Ito ang punto ng Juan Kapitulo 13, versikulo 34 hanggang 35, na magmahalan. Ay sabi nga, basahin ko ulit. Sabi nga sa 34, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo kung paano kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ayan po ang punto. Sa 13, 34, 35, ang magmahalan tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Ang pag-ibig ni Kristo sa atin ay ang sukatan ng wastong pag-ibig natin sa ating kapwa. Ang wasto o nais ni Kristo. Hindi ang ating sarili, hindi ang ating sariling nais o damdamin ang sukatan ng pag-ibig. Ang pagbabasihan natin, ang ating sukatan ang pag-ibig ni Kristo. O opinyon ng iba, o pamantayan o standard ng mga tao. Hindi ganon. Tulad ng kapag sinaktan, ay gumanti. Dapat, pag sinaktan, pagsasaktan pa lang, umilag na agad para hindi tayo gumanti. Kung hindi pansinin, huwag din magmamansin. Ayan. Ayan ang sukatan ng tao. Pag hindi pinansin, huwag din papansinin. Dapat, meron tayong gawin. Magpapansin para mapansin. O sa mag-asawa, kung iniwan at mayroon ng iba, maghanap din ng iba. Mali po. Pag iniwan, maghahanap ng iba agad, mali po yan. Dapat, umupo sa tabi at maggansilyo, may pakinabang pa. Iniwan ka na, maghahanap ka ng iba, mas maigi pa, maggansilyo ka na lamang. Gamit ay aguha, hindi karayom. Baka pagkamalian na kinukulam mo ang iyong asawa. Kung kaya tayo ay nagkakasala kung nagmamahal tayo ng hindi ayon sa pamantayan ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Ano po? Ang pag-ibig na hindi tulad ng pag-ibig ni Kristo ay masasabing hindi tunay na pag-ibig. Piki o imitation lamang. Pakitang tao lamang na pagmamahal. Paano ba tayo minahal ni Kristo? Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Ayon nga sa Juan 15:13 sa ating binasa kanina, no po. Ang pag-ibig ni Kristo ay ang pag-aalay ng kanyang buhay, sarili. Kaya ayon nga sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8, Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo'y
makasalanan pa. Ayan pa. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay. Kahit hindi tayo karapat-dapat mahalin, ipinadama pa rin ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Napakahalaga pala natin, ano po? Buhay ng Panginoon Diyos inalay para sa atin. Talagang minahal tayo ng Diyos. Hindi tayo ang nagmahal. Ito po ang sinabi ng Juan Kapitulo 3. Ito rin ang sinabi ng 1 Juan Kapitulo 3:16. 1 Juan 3:16. Sabi nga, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Ang pag-ibig ay ang pag-aalay ng buhay ni Kristo sa atin. At ito rin ang atin dapat gawin sa ating kapatiran. Mahirap gawin, subalit magagawa natin ito sa biyaya ng Panginoon. Kung sa atin lamang sarili, hindi natin magagawa. Subalit sa biyaya ng Panginoon, ito'y magagawa natin. Kung kaya, dapat tayong magmahal sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating buhay sa iba. Ano ang kahulugan nito? O ibig sabihin, walang bagay ang dapat maging hadlang sa ating pagmamahal. Pagmamahalan, walang bagay na hadlang. Tulad ng ating damdamin, halimbawa ay pride. Hindi pinansin, galit na. Hindi muna magpasensya, ano po? Hindi magawang magpatawad kahit humingi na ng tawad dahil mataas ang pride. O pagsisilos. Ayon nga sa 1 Corinto Kapitulo 13, versikulo 4. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ang tunay na pag-ibig ay nakapagtitiis ng mga kahirapan at nanatiling matamis at magandang loob kahit nasaktan ang damdamin. Magtiis lamang po. Tulad ng pera o tinatangkilik, hindi lamang nagbayad ng utang, hindi tinupad ang usapan o negosyo, siyempre, magagalit tayo. Pero, ang utos ng Diyos ay magmahalan. Pagka hindi binayaran, huwag na pautangin. Ayaw tumupod ng usapan eh. O dinagyo sa uli ng hiniram na gamit. Ano po? Siyempre, kung kailangan mo na, hindi pa binabalik yung pala, isinila na. Nawala o nasira, ang mabigat ibinenta. O hindi pinautang o binayara ng binigyan ng humingi ay hindi pinautang o binigyan ng humingi ay nagalit na. Ayan ang mga ugali ng mga tao.
hindi pinautang, magtatampo. Pagka humingi, hindi binigyan, nagagalit pa. Anong sinasabi? Buti pa nga, tinihiraman kita, nagagalit ka pa. Humihingi ako sa iyo, ayaw mo pa, galit ka pa. O kaya naman, ang mga nakaraan alitan o di pagkakaunawaan, hindi magawang makalimot. Paulit-ulit, binabanggit, hindi makalimutan. May galit o sama ng loob, hindi mawala ang sama ng loob, naroon pa rin. At na nagiging hadlang sa pagmamahal. Ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming mga kasalanan. Opo. Ayon nga sa 1 Pedro Kapitulo 4, versikulo 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag natin palampasin ang pagkakataon na makapagpadama ng pagmamahal sa iba. Isang pagkakataon ay sadyang mahalaga. Lahat ng bagay ay dapat handang ibigay dahil sa pagmamahal. Kasama nito ay dapat mahalin ng konkretong paraan at hindi lamang sa salita. Hindi lamang idinadaan sa salita ang pagmamahal. Ito'y konkretong paraan. Ito lamang ang totoong pagmamahal. Ayon nga sa 1 Juan Kapitulo 3, 17 at 18. Sabi dito sa 17, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Malaga ang pagtulong sa taong nangangailangan. Hindi dahil sa kailangan, kundi dahil ito ay utos na dapat gawin natin. Sa 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin, lalo na sa oras de peligro, pakayang panahon, pagsasakripisyo ng panahon, paglalaan tayo ng panahon sa ating kapwa. Pera o tinatangkilik, dapat tayo nagpapautang. Kung mayroon lang naman tayo pautang o bibigay. Talento o kakayahan. Sa talento, sa pagkukumpuni ng mga gamit, pwede natin tumulong. Ito ay nag-uudyok sa atin na ipakita ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng salita. Ito po ay nag-uudyok sa atin na ipakita ang... Tayo ay manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa utos po ninyo sa amin, na patuloy namin tinutupad upang makita ng iba ang tunay ninyong mga alagad na nagmamahalan sa puso't diwa. Nawa, turuan po ninyo kaming mahalin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal po ninyo sa amin. Nawa, tumimo sa aming puso't isipan ang kahalagaan ng inyong pagsasakripisyo para sa amin.
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon na sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 9 at 10, sabi dito sa 9, parangalin mo ang Panginoon, parangalin mo ang inyong Panginoon ng inyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang inyong mga kamalig ng sagana at ang inyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Kaya, ibigay natin sa ating Panginoon ang pinakamagandang handog. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapala na iyong pinagkakalob sa aming araw-araw. Maraming salamat sa natapos sa aming ngayong gabing pag-aaral ng iyong salita. Nawa sa aming pagkakaloob, hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin upang ibigay o ipagkaloob ng may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat. Panginoon Diyos, salamat po sa natapos namin pagkakaloob. Nawa ang salaping aming nakalap ngayong gabi ay iyong pagpalain upang magamit nawa sa bahay-sambahan ng naayon sa iyong kalooban. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Huli po tayong magsitayong lahat para po sa ating pangwakas na awitin, Dakilang Katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon. Sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
Sa ating pagtatapos, tayo ay manalangin. Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa natapos namin pananambahan. Pinatnubayan ninyo kami sa aming gawain. Salamat sa mensaheng aming pinagbulay-bulayan. Nawa ay sumaamin lahat. Ganon po ang mga nasa online. Nawa ang aming mga samot dalangin, kung inyo pong luluubin, inyo pong tugunin sa aming pag-uwi. Ingatan po ninyo kami na makarating sa aming tahanan ng ligtas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.